handaan ng tamang salita na tinutukoy ng mga larawan. Isulat ang iyong sagot sa pizarra. Kung alam niyo ang sagot, dito niyo isusulat. Naintindihan niyo ba kung ano ang gagawin? Opo! Pero bago yan mga bata, kung sino man ang makakatama sa pagsagot sa ating motibasyon ngayon ay makakatanggap ng tala. Gusto niyo ba ng tala mga bata? Opo! Hindi kung ganon. Kaya naman, sa unang larawan, ito ay sino gusto sumagot? Paulines, halika at isulat mo sa pizarra. Salamat. Dito naman tayo sa pangalawang larawan. Ano ito? Parandakan. Halika, pumunta dito. Salamat. Sa pangatlong larawan, sino ang gustong sumagot? Ingrid? Dito naman tayo sa pang-apat. Sino gusto sumagot? Gloria? Sa panghuli, sino gusto sumagot? Si Lutan. Salamat. Ngayon, titignan natin kung tama ang iyong mga sagot. Sa una, kami basa? Pagdidilig! Pangalawa? Panghuhukay! Pangatlo? Pataba! Pangapat? Aarawan! Panghuli? Lalagyan! Ngayon, sa tingin nyo, tama ba ang una? Tama! Ito ay pagdidilig. Okay, ito ay tama. Sa pangalawa, ito ay Panghuhukay! Ito ay tama. Pangatlo? Pataba! Ito ay pataba. Tama. Pangapat? Aarawan! Tama. Panghuli? Lalagyan! Tama. Kaya naman, Inaaliyahan ko ang limang estudyante yung sumagot dito at bibigyan natin sila ng tala. Kaya naman mga bata, alam niyo ba kung ano ang Huwaw Club? Hindi, di ba? Kaya ganito ang Huwaw Club. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Huwaw! Sabay-sabay tayo mga bata. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Huwaw! Pwede na kayo magsiupo? Thank you. At ngayon, meron naman tayong gawaing aktibidad. Pero bago yan, hahatiin ko muna kayo sa tatlong pangkat. Dito banda ay ang unang pangkat, at dito naman ay ang ikalawang pangkat, at dito naman ay ang ikatlong pangkat. Para sa unang pangkat, ito ay tumugatang saan ako yayabong. Ang gagawin ng unang pangkat ay obserbahan ang halamang ornamental na bibigay ko at suriin ang tatlo ng handang paso na may iba't ibang laman. Para sa unang paso, ito ay puro bato. At ang ikalawa naman ay mabuhanging lupa. At ang panghuli ay ang malambot na lupa. Tukuyin ninyo kung anong uri ng halamang ornamental ang inyong natanggalan. Pagkatapos, piliin kung alin paso ang pinakaangkop ng pagdaliman ng halaman. Maghanda ng maikling paliwanag kung bakit iyon ang napili ninyong uri ng lupa at paano ito nakatulong sa maayos na pagdating ng halaman. Pagkatapos, ibahagi dito sa harap ang inyong sagot sa klase at pumili kayo ng isang kinataban upang magrepresenta sa inyong gawa. Naiintindihan ba ang mga pangkat? Opo! Okay, mahusay. Sa ikalawang pangkat naman, ito ay pinagtatang ayusin mo ako. Ang gagawin nyo ay basahin ng mabuti ang mga hakbang sa pagtatanim ng sunflower. Ayusin ang mga ito sa tamang pagkakasunod-sunod mula una hanggang 6. Isulat ang tamang bilang sa banda bago ang mga pangungusap. Pagkatapos ay suriin ang inyong sagot at ipaliwanag dito sa harap kung bakit ito ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang sa pagtatanim. Naiintindihan ba sa dalawang pangkat? Opo! Mahusay. Sa ikatlong pangkat naman, ito ay pinagkatang dakit na plastic hedge. Ang gagawin ninyo ay iguhit ang inyong paboritong halamang ornamental sa gitna ng isang perasong papel. Sa ibaba ng iyong guhit, sumulat ng isang maikling talata kung saan ipapaliwanag mo kung bakit mahalagang sundin ang tamang hakbang sa pagtatanim at kung paano mo ipapakita ang inyong pangako sa araw-araw na pag-aalaga ng halaman. Pagkatapos, ibahagi dito sa harap ang inyong gawa upang maipakita ang inyong responsibilidad bilang isang tagapag-alaga ng halaman. Naiintindihan ba sa ikatlong pangkat? Opo! Mahusay. Para sa unang pangkat, ito ang inyong aktibidad.
niyo ba mga bata? Opo. Tapos na ba kayo? Opo. Opo. Maaari nyo lang ilagay dito sa sala. Tapos na ba ang itong pangkat? Opo. Okay, ngayon, titingnan natin kung tama ba ang ginawa ng unang pangkat. Unang pangkat, pwede ba kayo pumunta dito sa harap? At tumingin ng isang tinatawan sa inyong grupo. Paki-explain nga kung bakit ito nilagay sa matabang lupa. Dito po ay mayroong tatlong lagayan na ang loob ay may bato, may puro buhangin at may maitim na lupa. Pwede po namin pagtaliman ng halaman na yan. Maitim na lupa dahil dito po nararapat ang halaman dahil kung sa bato po ay parang hindi po siya pwede kasi po wala po siyang lupa ng pagkakapitan ng gamot. At dito naman po sa puro buhangin ay parang tutulas lang po ang tubig at hindi po i-absorb ng halaman. Mahusay! Ayan naman, bibigyan natin ng unang grupo ng huwaw na. Sabay-sabay tayo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Huwaw! Para sa dalawang pangkat, pumili kayo ng isang larawan para irepresenta ang inyong gawa. Dito po ang output ng aming grupo. Una po ay pumili muna kami sa pagtatanim ng isang sunflower. Una po ay pumili kami ng lugar. Pangalawa, inihanda namin ang lupa. Pangatlo, magbukay ng bukas. Pang-apat, ilagay ang buto ng sunflower. Panglima, bigyan ng halaman at ang panghuli ay alagaan ang halaman. Mga husay, at ngayon, bibigyan naman natin ng Huwag Club! Sabay-sabay tayo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo, huwaw! At sa ikatlong pangkat naman, para sa aming, ang napili ko po ay Daisy. Ang kapangalan ko po dito ay Daisy Ako Lemon Juice. At una kong gagawin is, pipili po ako ng matabang lupa at aarawan po ang Daisy Ako Lemon Juice na sarili ko gawa na title sa aking bulaklak. Diligan ko ito at alagaan. Thank you! Mga husay! Ngayon, bibigyan natin ang Huwag Club! Isa, dalawa, tatlo! Isa, dalawa, tatlo! Huwaw! At ngayon, titignan natin kung ang gawa ba ng aktibidad at kung gawa ba ng dalawang pangkat ay tama. Ang nakita nila ay panghunas pumili ng lugar, which is tama. Ikalawa naman, ihanda ang lupa, which is tama rin. At ang tatlo ay magbigay ng butas para taliman ng buto ng sunflower. Tama. At ang pang-apat ay ilagay ang buto ng sunflower sa hinukay niyong lupa. Tama rin. At ang panglima ay bigyan ang halaman upang ito ay tumubo. Tama rin. At ang pang-anim ay alagaan ang halaman. Tama. Ngayon, titingnan natin kung tama ba ang ginuhit ni Jolines at Paisa, which is tinawagat ang Daisy Apple Lemon Juice, which is very creative and unique. Which is tama rin dahil wala namang mali sa aming ginawa. Aming ginawa. Very good. At ngayon, sa unang pangkat, nilagay nila ang halaman sa ikatlong paso, which is naglalaman ng matabang lupa. Dahil ang matabang lupa ay nagbibigay ng sustansya sa halaman upang ito'y maganda
ating diskusyon ngayon? Oo. Excited ba talaga kayo? Sa ating diskusyon ngayon, kailangan nyo makinig sa akin dahil meron ako ipapagawa sa inyo. Pag sinabi ko, Dora, itataas nyo ang inyong kaliwang kamay. Pag sinabi kong Explorer, itataas nyo ang inyong kaliwang kamay. Sige nga, Dora, Explorer! Tama. Sa pag-diskusyon ko, so dito naman tayo, meron tayong gagawin na aktibidad. Handa na ba kayo mga bata? Oo. So dito sa ating aktibidad, sa unang grupo, pangalawang grupo, at pangatlong grupo, pwede ba kayo tumayo? At ilagay sa gilid ang inyong mga upuan. Ilagay. Sige, ang ating paluto ay nahati na tayo sa tatlong grupo. So bawat pangkat ay pipili ng isang katuwang na pupunta dito sa harapan. At meron akong itatanong sa inyo. At kailangan na magmadali kayong kunin kung ano ang tamang sagot dito. Handa na ba kayo mga bata? Sa una, ano ang tawag sa uri ng mga halaman na itinatanim upang magsilbing dekorasyon? Handa? Tanim ko! Okay, ang una nakakuha ng ay ang pangalawang grupo at ang pangatlo, palakpakan natin sila. Okay, dalawa naman. Ito ay isang uri ng kagamitan na ginagamit na mabilis ang pantay na pagdidilig ng mga halaman. Okay, ang una nakakuha ng pangalawang grupo. At sa panghuling katanungan, ito ay isang uri ng lupa na masustansya na ituturing namin nakakailan. Okay, ang unang nakakuha ay ang unang grupo. Pwede na kayo mag-iupo. Maraming salamat. Carlos na. Dito naman ay darako na tayo sa... Okay, bago tayo pumunta sa ating takdang aralin, bibigyan ko kayo ng tig-iisang sala sa unang grupo, sa pangalawang grupo, at sa pangatlong grupo. Ngayon, dito meron kami inihandang maikling pagsusudi. Ang kailangan nilang gawin ay basahin at piliin ang tamang sagot. Isulat ang titik sa tamang sagot dito sa tanda. Naintindihan ba? Oo. Bibigyan ko lang kayo na 2 minuto para tapusin ito. Pakipasa sa likod. Pakipasa. Pwede nyo nang sagutan. Tapos na ba kayo? Opo. Hindi? Tapos na? Oo. Pakipasa sa harap. Ngayon, titignan natin kung sino ang nakakuha ng mataas na puntos. Palakpakan natin si Lucan. At bigyan natin siya ng wow ka! Sabay-sabay tayo! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Wow! Kaya naman, bibigyan natin siya ng isa pang tala. Dapat naman tayo sa ating takdang aralin. At makikuha ng inyong mga paderno para isulat ang inyong takdang aralin. So, ang takdang aralin ay ang halamang ornamental. Umanap ng isang halamang ornamental sa inyong bahay o sa paligid, tulad ng gumamela, o kaya santan, mayan, o at kung ano-ano pang halamang ornamental. Obserbahan ninyo ito sa 5 araw. Sa bawat araw, isulat sa kahon kung ano ang ginawa mo sa halaman at ang pagbabago na pansin mo. Naintindihan mo yun? Pagkatapos sa 5 araw, ay sagutin ang mga tanong tungkol sa tamang pag-aalaga ng halamang ornamental. At ito, dito niyo ilalagay mga gawain sa pag-aalaga ng halaman, mga napansin pagbabago sa halaman dito sa unang araw, sa pangalawang araw, sa pangatlong araw, pang-apat hanggang sa pang-5. At dito naman, makikita niyo ang mga tanong. Sa unang tanong, anong halaman ang ornamental ang iyong napili? Bakit ito ang iyong napili? Sa pangalawa naman, ano-ano ang mga gawain sa pag-aalaga ng iyong ginawa sa loob ng 5 araw? Pangatlo, anong uri ng lupa ang sa palagay mo ang angkop sa iyong halamang inaalagaan? At bakit? Paano nakatulong ang tamang pag-aalaga sa paglaki at pagbabago ng iyong halaman? At ang panghuli, ano ang iyong natutunan sa gawain ito tungkol sa pag-aalaga ng halamang ornamental? At dito naman makikita niyo kung ano yung gabay sa iyong paggawa ng takdang aralin. Naintindihan ba mga bata? Opo! Isulat niyo na ba sa kwaderno ang inyong takdang aralin? Opo! Meron ba kayong mga katanungan bago natin tapusin ang ating talakayan ngayon? Wala po! Naintindihan ba ninyo ang ating talakayan ngayong araw? Opo! Kaya naman, magsitayo ang lahat para sa ating katapos na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.